lang to. Pero may nagigrieve. Nagigrieve yung puso niya. So our commander's concern is always for our protection. Christ commands, be watchful not to make life harder, but to guard us from greater loss. When we disobey, we lose more than we realize. Peace, purity, and power. Akala lang natin sa Bible kasi ang daming bawal. Tayo, akala natin, nagagawa natin yung gusto natin sa simula. Kasi nagdi-disobey tayo, ginagawa natin yung gusto natin. Nagdi-disobey tayo. So akala natin okay lang, masarap sa pakiramdam. Pero, when we disobey, we lose more than we realize. Ano yung nawawala sa atin? Peace, purity, and power. Meron akong kausap na isang young man dito na backslide siya for so many years kasi nasa college siya, busy siya, and everything. So, nag-backslide siya. But, kagabi, kausap namin siya, kumusta naman? Nung panahon na wala ka sa Panginoon. Mayaman to. Isa dyan sa mga driver ngayon. Naghahatid sundo. Sabi niya, kumusta naman? Sabi ko, kumusta naman? Sabi niya, ma'am, sa totoo lang, madali lang, masarap sa simula. Nagagawa mo yung vision, nagagawa mo yung gusto mo. Sa simula, masarap. Pero, hindi pala eh. Hindi pala. So, balik siya. Kaya, napakahirap po na mag-disobey tayo sa kalooban ng Panginoon. So, sabi sa Ezekiel 33 verse 6, but if the watchman see the sword come, and blow not the trumpet, and the people be not warned, if the sword come, and take one person from among them, he is taken away in his iniquity, but his blood will require on the watchman. Excuse me, parang tumalo ng lesson ko. Tama ba? Tama ba, Justin? Am I on the right track? Okay. Ako pala tumalon. Kasi, yung watchman, kapag hindi nagsabi ng signal, papasok yung danger. Kaya sabi ng Bible, pagka tayo napahamak, sino ang sisisihin? Yung watchman. So, sisingilin ng Diyos yung dugo ng mga napahamak sa watchman. So, lesson number 1. Every divine command is an act of mercy. Not restriction, but protection. So pagka binigyan tayo ng command, ito ay hindi ito para tayo pahirapan. Our commander still offers mercy and strength. Even after the soldiers failed, Christ didn't abandon them. He awakened them, restored them, and sent them forth again. Likewise, He still calls today, be watchful, strengthening what remains. So, sinong soldiers dito? Tayo bilang mga sundalo ni Kristo, minsan nasusugatan tayo, bumabagsak tayo, umaayaw na tayo, nadidepress na tayo. Pero, still, sabi ng Panginoon, be watchful and strengthen what remains. Pag sinabing strengthen what remains, pag sinabing what remains, kung ano yung natira, ibig sabihin may nawala. Diba? Kunyari, meron tayong 1,000. Nagastos ko yung 600. Ano tira? 400. Ibig sabihin sa buhay Kristyano, minsan may nawawala tayo. May nawawaglit tayo sa buhay natin. At pag minsan pagod na tayo, sabi natin, pagod na ako, ubos na ako. So, merong natitira dyan. Ang Panginoon, nakikita pa rin yung natitira na yan. Magmula sa natitira na yan, gagawa siya uli ng apoy. Okay? So, every divine command is an act of mercy. Awa ng Panginoon, kahit binibigyan pa rin niya tayo ng utos, yan ay dahil sa habag niya. Bakit? Kapag hindi niya yan ginawa, tuloy-tuloy tayo mapapahamak. Okay? Number 2, God's lesson. Anong lesson natin dito? God's grace keeps giving us another chance to rise, to fight, and to watch again. Another chance to rise.
So, may Kristiyano ba? Mayroon bang Kristiyano dito na hindi pa nadapa? Taas ang kamay. May Kristiyano ba rito hindi pa na sumuko sa laban? Taas ang kamay. Ako lang. Si ma'am, very good. Nakakatuwa na meron tayong Panginoon na handa pa rin tayong ibangon. Gaano man katagal, gaano man kadalas tayong nakalugmok. Minsan nga ayaw na nating tumayo eh. Gusto na lang natin doon sa pagkakalugmok natin eh. Feeling natin okay na tayo dyan. Pero hindi. Dahil faithful ang Panginoon, pilit ka niyang hahatakin. Pilit ka niyang itatayo. Wala na tayong lakas eh. No? So, God's grace keeps giving us another chance. So, wag natin yung sayangin. Hindi ng Sardis Church kayang palakasin ang kanilang sarili nang walang tulong ng Diyos. Nung sabihin ng Panginoon na strengthen the things which remain, kasabay nito ay ang kapangyarihan mula sa Diyos na kanilang magawa ang utos ng Diyos. Kasi hindi tayo bibigyan ng utos ng Panginoon, hindi natin kayang gawin. And He will enable us. So, ginagamit lang talaga tayo ng Panginoon. Siya lang talaga ang gumagawa eh. Kasi hindi natin kaya, may boyfriend kang unbeliever, ang hirap ko yung iwan nun. May ngumiti dito, oh, kita ko. Kasi yung emotional attachment ang mahirap dyan. No? Kaya sabi ng Bible, be ye not unequally yoked with the unbeliever. Period. Eh kasi baka naman masave. I will take my chances. Eh paano kung hindi? Ililigtas mo. Go! Kung kaya mo. Huwag kayong masilaw sa kakwapuhan. Huwag kayong masilaw sa kung ano man yung bumibihag sa inyong emosyon. Yan ay palandalian lang. Salamat na lang sa Panginoon kapag nasave eh. Panalangin na lang muna natin. Lalo na hindi ka pa naman handa. Bata ka pa. Kakain ka pa nga sa inyo eh. Pakamahami ka pa ng baon pagpunta dito eh. Tama ba? O, wala ka pang kakainang pumasok sa relasyon. Kahit Kristiyano pa yan. Kaya, be watchful, no? Sa buhay ninyo kayo nakakaalam kung nasang estado kayo. Kaya bantayan natin. Mahirap po eh, in love na ako, I love him. Kaya mo yan, walang ibibigay ng Panginoon na hindi natin kaya. Kapag binigyan niya tayo ng utos, kasabay nun, ang sabi ng Bible, ang kasabay nun ay ang kakayanang gawin mo yan. Kasi hindi talaga yan kaya ni man. No? Bigyan ko ng tatlong halimbawa. The paralyzed man who rose and walked. Mark 2 verses 11 and 12. I say unto thee, arise and take up thy bed, and go thy way into thine house. And immediately he arose. He couldn't move. Paano siya tatayo? But when Christ spoke, the word itself carried power. Obedience released the miracle. The command became the cure. Pilay nga eh, paralyzed nga, tapos sasabihin mo, tumayo ka dyan. Diba? Kaya, kung kayo kaya yun, ano sasagot mo? Paralyzed nga, Lord, oh. Ika mo ba to? Parang sabihin pa hindi alam ng Panginoon yung ginagawa niya. Lord naman eh, joke ba yan? Ito nga oh, paralyzed ako, papatayuin mo ako. Parang ganun no, sa mundo natin ngayon. Sa mga lingwahe, kinukuha ko lang yung mga lingwahe ng mga Gen Z. Pero, anong ginawa ng paralyzed? Tumayo. Sino nagbigay ng kakayanan? Siya ba? Hindi nga niya kaya eh. Pero dumating ang Panginoon, yung tusan siya. Yung willingness ng puso niyang sumunod, yun ang nagbigay ng kakayanan na ang Panginoon ay gumawa sa kanyang buhay. Kasi hindi niya nga kayang tumayo, paralyzed na siya. Gets mo ba? Okay. So, natatawa sila.
Yung pinagsasabi ni Ma'am Donna dito. Eh, halo-halo kasi yung age nyo eh. Kaya minsan, bumaba ako dun sa mga lingwahe ng mga Gen Z. No, para hindi naman sila matulog. So, yung obedience released the miracle. Kagaya ng, ito pong na-enjoy ninyong lugar. This is worth 56 million. Lupa pa lang po, wala yung building na nakikita nyo ngayon. 20 years namin itong binayaran. Ang original price nito is 42 million. Ang daming pera ng Christ Baptist Church. Wala po, sasamahan ko kayo sa bangko, pakikita ko po ang pera namin. Zero. Pero bakit nag-project ng ganito, may bago naman doon sa, mayroon lamang kaming lote sa Block 24. Dahil ng vision na binigay ng Panginoon sa aming pastor. Pwede naman niya sabihin, Lord, wag na, dito na lang kami, ito na lang sa Block 24, ito na lang 2,000 square meter na yun, patataas na lang namin. Pwede naman yun, di ba? Pwede naman doon na lang kami, patataasin na lang namin yung building. Pero yung may vision na ibinigay ng Panginoon, sumunod lang ang pastor. Kaming mga miyembro sa pananampalataya ay sumunod lang din. Ang Panginoon na ang nagdagdag at nagbigay ng buwan-buwan naming pamulog. We're paying 171,000 ng mga panahon na yun. So plus the interest, 56 million. Bayad na po sa biyaya ng Diyos. Samahan niyo kaming manalangin na patuloy na pagpalain ng Panginoon ang mga miyembro ng iglesia para mapagpatayo po kami ng building. Hindi ho kami madami. We're only 200, 300. Wala po kaming mga miyembrong super yayaman na mga iba-ibang mga milyonaryo lahat. Wala po. Talagang nagsakripisyo lang po. Nagsasakripisyo buwan-buwan para mabayaran. So, sino po nagbigay ng kakayanan? Kaya ba namin? Hindi po. Ang Diyos ang nagbigay ng kakayanan. Habang susunod ka, bibigyan ka ng kakayanan. Kaya huwag mo sabihin, hindi mo yan kaya. Iwan mo na si brother. Okay. Number 2, the man with the withered heart, Mark 3:5. Stretch forth thine hand. And he stretched it out, and his hand was restored, whole as the other. Patay nga eh. Bakit ko stretch? Patay nga po, hindi ko nga po may tatayo. Patay. Patay. Nakakilala ba kayo ng punong tuyo? Patay yung katawan. Patay yung puno. Pero patay yung kamay. Pero, sabi ng Panginoon, stretch forth. So Jesus asked him to do what he could not do. Yet, in obeying, he was enabled. Christ's commands gives the strength to fulfill it. So, ang Panginoon nag-i-enable sa atin. Itinaas niya yung kanyang patay na kamay. Kasi sabi ng Diyos. So, yung faith po ng tao, yung obedience ng tao, kasi pag sinabi, ayoko Lord, di ko naman kayang itaas tong kamay ko. Ayoko. Sa palagay niya ba, gagaling kamay niya? Hindi. Ayaw niya eh. Ayaw niya ng healing. Ang Panginoon, kahit kailan, hindi ipipilit ang kanyang sarili sa atin. Kaya nga ang salvation eh, whosoever believeth on Him. Hindi niya isasaksak ang sarili niya sa'yo. Pero nandyan lang siya. He is vigilant, watching over us. Hindi niya tayo ginamang robot kahit kailan. Pero nung inutusan niya na itaas mo ang kamay mong patay, andun po kasi yung obedient heart ng tao. Kaya, doon niya pinadaan ang kanyang miracle. Tanong ko sa inyo, gusto niyo bang padaanin ng Panginoon ang miracle niya? Sa iyo? Sa inyo? Dahil doon po sa pagsubok, palalabasin ng Panginoon ang kanyang miracle. Dadating yung challenge. Mahirap, nakakatakot, ayaw ko na. So, gagamit ang Panginoon ng iba. Kaya, hindi ang Panginoon umaasa sa iilan. Umaasa siya sa kapangyarihan niya. Number 3, the man that was born blind. John chapter 9 verse 7. Go?
Wala pa ako sa lesson ko, malapit na ako matapos. The man that was born blind, John chapter 9, verse 7. Go wash in the pool of Siloam. He went his way, therefore, and washed and came seeing. Blind siya. Pero ang sabi ng Panginoon, ano? Ano sabi ng Panginoon? Balik tayo doon. Go, wash in the pool of Siloam. Paano ako makakatay? Pupunta na sa Siloam. Makikita ko ba yun? Hindi eh. Bulag na ako. Natatawa si Joan, no? Lumalabas yung pagiging tayabasin ko kasi. Kita ko ba yun? Ay, hindi yata alam. Ako'y bulag. Paano ko pupunta doon? Sa river na, hindi ko makita. So the blind man found strength to walk, believe, and obey, even before he could see. Faith walks in darkness, trusting the word, and ends up walking in the light. Christ never commands without enabling. His word is not only instruction, it is impartation of power. So number 2, we have a church that is weak with a second chance. Diba? Ang Sardis, weak na siya, pero binigyan siya pa siya ng Panginoon ng second chance. May mga kapatid tayo na kailangan pagsabihan at gisingin ng may pagmamahal at pagmamalasakit dahil sila ay malapit ng mawalan ng saysay bilang simbahan. Number 1, a weak church is still seen by Christ. Hindi natin kita sino yun, pero kita ng Panginoon. Christ sees everything, not to condemn first, but to care. Even when others forget the church, Christ still looks upon it with mercy. To be seen and noticed by Christ even in weakness, yun ang mahalaga doon. Yun ang blessing doon. No? Kahit papatay na, kita pa rin ang Panginoon. Napapansin pa rin niya ang kahinaan ng isang iglesia. At meron pa rin na kaawaan sa puso niya na ito ay kanyang muling ibangon. Number 2, a weak church still has something left. Strengthen the things which remain. Kahit weak ang isang simbahan, kahit papatay na to, may kaunti pa rin natitira. God always leaves a remnant to rebuild. Alam niyo yung kwento, naalala niyo ba yung kwentong gugunawin ng Panginoon? Sino yung propetang yun? Doon pa paano kung mayroong anong kwento yun? Oo. Lord, kung may 5, gunawin, no? Nakikipagtawaran pa no? Nakikipag-bargain. Gugunawin na pero may natitira. Alang sa natitira. So God always leaves a remnant to rebuild. Kahit ubos ka na sa akala mo, may natitira dyan, kita ng Panginoon. And then number 3, a weak church still hears the voice of Christ. Remember therefore how thou hast received and heard. Sabi sa verse 3. Christ was still speaking. His words still reach them. As long as God is still speaking, there is still hope for revival. Many are silent before judgment, but Sardis still had a call to return. Kung naranasan natin mag-backslide, may mga 5 miyembro dito, 20 years backslider, 10 years, 15 years. Pero alam niyo pa totoo nila, there's a still voice. There's a still small voice lagi. Balik ka, anak. Laging may ganon ang Panginoon kung talagang tayo'y anak niya. Yun ay kung anak tayo. Ang Panginoon ay patuloy pa rin mangungusap sa atin. Lagi pa rin niyang, meron laging salita, pangyayari, na mangungusap sa atin. Nagigising sa atin. Kasi ang Panginoon hindi lang naman yung nangungusap sa kada makikinig ako ng preaching Ay wala nga ako simbahan, backslider nga ako
Pero gagamit at gagamit siya. As long as God is still speaking, there's still hope for revival. Huwag tayong mawalan ng pag-asa kahit parang ayaw na natin. Number 4, a weak church still has the promise of restoration. They shall walk with me in white, for they are worthy, sa verse 4. Christ always sees the faithful few, the overcomers who keep their garments clean. So even in our weakness, God preserves those who will one day walk in white with Him. Minsan, ang paraan ng Diyos, para tayo mabuo, kailangan muna tayong mabasag. Sa isang iglesia, walang problema. Pero kung minsan, kinakailangan ang Panginoon ay gumawa ng pagsasala. Alam niyo ba yun? Ano ba sa English yun? Sifting. Minsan, 3,300, 500, 700 ang miyembro. Ang kalahati doon rebelde. Sakit lang ng ulo. So, minsan, may gumagawa ang Panginoon ng paglilinis sa iglesia. Para pag nalinis niya, nawalis niya yung mga bagay na nakakadumi sa iglesia. Nagkukos ng division, nagkukos ng rebellion. Hindi nakakagawa ang power ng Panginoon sa atin kapag hindi tayo nagkakaisa. Kung hindi tayo united sa puso natin, mahirap. Madali bang mag-host ng conference na ganito kalaki? Hindi po. Hindi niyo po alam ang behind the scene ng lahat ng ito. Pero alam niyo po, hindi po dahil sa galing ni Pastor Conway, kahit asawa ko pa yan. Alam niyo po ang mga ginagamit, ang mga miyembro. United ang puso. Kasi kahit na anong yayaman at kahit na anong dadami, kapag hindi po united ang puso ng bawat isa, mahirap po tayo gumawa ng kahit na anong gawain sa Panginoon. Talagang mamamangha kayo sa gawa ng Panginoon sa buhay ng mga miyembro ng Christ Baptist Church. Sila po yung behind the scene eh. Sila po yung talagang nakasuporta sa gawain ito. Dahil naniniwala sila na ang Panginoon ay may dakilang layunin sa iglesia. At hindi po yan para lang sa Christ Baptist Church. Para po yan lahat sa atin. Ano po ang susi? Kung ano pong inilagay na vision ng Panginoon sa pastor natin, supportahan po natin sila as long as hindi tayo dinadala sa kasalanan. Kasi hindi naman po pwedeng ang Panginoon mangungusap ay sa bawat isa sa atin, baka mag-iba-iba tayo. Kaya nga po may leader, may under shepherd. Kaya nga po sabi ng Bible, I will put, siya ang maglalagay ng pastor. Diba? I will give you a pastor according to my heart. Okay? So, a weak church still has the opportunity to overcome. The weak can still win because Christ still gives grace to rise. God gives us second chances to finish strong. Christ, our commander, calls a sleeping church to wake up. Spiritual decline often begins in carelessness and comfort. Diyan tayo ngayon sanay. Sanay na sanay tayo sa kung ano yung convenience sa atin. Pag hindi na convenience sa atin, ayaw na natin. Ang init naman. Diba? Ayoko na. Dito na ako sa air condition room. Ang haba-haba naman ang lalakarin. Ano? Commitment na naman. Puro na nga ako loan. Taga-loan doon na nga ako. Ganun. Ayaw ko na. So, we must guard our hearts, our families, and our ministries
from spiritual sleep. Therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. 1 Thessalonians 5:6. There's a missionary once entered a burned down village after a wildfire. He found a pile of ashes, but beneath the gray, a faint glow of heat remained. He carefully blew on it, added small sticks, and soon a flame rose again. That's what Christ does. He fans the embers of dying hearts until they burn again for Him. So, papatay naman yung apoy. Pansin nyo, kahit yung kandila, maliit na lang. Pero pag nilagyan mo ng konting, dinagdagan mo ng konti lang, lalakas na naman ang apoy niya. Ganun ang Panginoon. Ganun ang ginagawa niya. Kung anong natitira sa atin, kaya niya uliyang papag-alapin. So, Christ's message to Sardis is Christ's message to us. Wake up, strengthen what still lives. Don't let your love, your prayer life, your burden for souls die. Ask God today to breathe His fire again into what remains. Let's not just have a name that we live. Let's truly live for Him who died for us. Ngayon, ang tanong ko, ano yung meron kayong natitira ngayon? Na alam niyo yun na lang yung pinangahawakan niyo. Bumalik kayo dito. Huwag sa social media. Huwag sa sinasabi nung nag-post. Alam mo, ngayon ang hirap sa mga tao na nakarelay na lang sa kung anong sabi ng nag-post sa social media ngayong araw na ito. Anong meron ka ngayon konti na lang? Yan yung panalangin natin sa Panginoon. Papag-alapin niyo po uli ang puso ko. At sabi nga ng Bible, ang Panginoon ay tapat, nag-iintay lang siya sa atin, nagbabantay lang siya, at sinasabihan niya tayo, be watchful and strengthen which remains. Ang tanong ko ang iiwan sa inyo, ano yung natitira sa inyo? Diyan gagawa ang Panginoon. Maraming salamat. Tayo manalangin. Panginoon, kami po ay malapit sa inyo ngayong umaga at buong puso po kaming papasalamat sa mga salita na iyong ibinahagi sa amin. Wala po kahit isa sa amin ang may kaya na manatiling tapat, na laging nakatayo, na laging malakas. Unang-una na sa lahat, kalaban namin na yung aming sarili. Ayaw namin ng hirap, ayaw namin ng nasasaktan. May hangganan ang aming pasensya, may hangganan ang aming kakayanan. Pero sabi nga, hindi naman yung amin ang hinihingi mo. Dahil wala naman talaga kami. Patawad po Panginoon sapagkat minsan o madalas, ginagawa namin ang aming mga maibigan o ginagawa namin ang mga bagay ayon sa aming kakayanan. Kaya madalas pagod kami. Kaya madalas ubos na kami. Kasi ginagawa namin ayon sa aming kaya. Hindi na namin hinanap, hindi na kami humingi ng kalakasan, hindi na kami humingi ng karunungan sa inyo. Sabi mo nga, lean not in our own understanding. Pero dun kami nag-feel eh. Kasi sa kung ano yung pagkaunawa namin, yun yung aming ginagawa. Patawarin niyo po kami sapagkat minsan sa kagalingan namin, hindi na namin nahanap ang iyong karunungan,
ang iyong guidance. Di na kami humingi ng lakas. Sabi namin, kaya namin to. Patawad po, Panginoon. Once again, Lord, kung ano man yung nakikita mo, natitirang di ko kunti sa aming mga puso, empower us again, Lord. Gamitin niyo po ang mga natitirang ito upang kami ay muling maging malakas. At lalayin ko po na ang bawat isa na narito ngayong umaga ay bigyan niyo ng kakayanan na mapagtagumpayan ang anuman pong struggles, ang anuman pong bagsak na kalagayan na meron kami. Sa inyo po kami muli humihiling na ikaw po ang gagawa sa amin. Patawad po, napakarami po namin hindi ginagawa. Napakarami po ng aming pagkukulang. Kung kaya minsan bagsak ang spiritual life namin, hindi dahil pinabayaan mo kami. Kami ang nagpabaya. Lord, muli at minsan pa, hinihingi po namin, padaluyin niyo po ang kapangyarihan mo sa aming buhay. Empower us once again, Lord. At gamitin mo kami sa buhay ng iba. Gamitin mo kami sa buhay ng marami, Panginoon. Salamat po sa mga kapatiran na naandito. Dalangin ko po na sila ay magpatuloy na maglingkod sa inyo, magpatuloy na magtapat. At anuman pong mga hamon na ang dumating, at anuman po ang darating pang hamon, nawa, Panginoon, sabi mo nga, kami ay maging mapagbantay. Salamat po sa umagang ito, salamat sa pribileyo na binagkaloob mo sa akin na makapagbahagi ng iyong salita. Salamat po muli, Panginoon. At pinupuri po namin kayo, ibinabalik po namin ang glory, lahat-lahat sa inyo, Panginoon. Nalangin ko po ito, nagpapasalamat, nagpupuri sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, magandang umaga. Maraming salamat po, Ma'am Donna, sa paghamon sa bawat isa sa